Mga kababayan, kumusta po kayong lahat sa mansulok na mundo? Magandang araw po sa inyong lahat. Umpisahan na po natin itong mga balitang nangyayari sa ating bansa. Ito nga po mga kababayan, pag-usapan natin ito. President Bongbong Marcos mananagot kapag inaresto si dating Pangulong Duterte ng ICC o Interpol, mga kababayan. Ito po ang sinabi ni Attorney Panelo. Panoorin na po natin mga kababayan. Pag ginawa po ng gobyerno yan, at kung ang nag-utos niya na yung presidente ng bansa, yung presidente niya ay pwedeng ipasa ilalim sa impeachment proceedings at tanggalin at pwede pang maghabla, kriminal. Itong... yan po mga kababayan. Pwede matanggal ito kapag inaresto si Pangulong Duterte kasi nga po itong pakikialam po ng ICC, mga kababayan. Wala hong jurisdiction po ito na makialam sa ating bansa, mga kababayan. Kaya pag ang gobyerno ay gumalaw dito laban kay Pangulong Duterte, ay naku po, pwede po siya matanggal sa pwesto, ma-impeach dahil po labag ito sa batas. Ito nga, pwede talaga siyang matanggal sa pwesto, mga kababayan, at magkaroon ng kaso dito dahil nga sa paglabas na saligang batas natin, mga kababayan, dahil nga sa pakikialam nito ng ICC o Interpol, mga kababayan. So, panoorin na po natin, mga kababayan, ang kanyang paliwanag ni Attorney Sal Panelo. Mga ito, mukhang walang katapusan ang paninirang ginagawa nila kay Presidente Duterte. Bakit kano? Kasi nakita nila na ang pagtanggap ng tao sa kanya ay napakalawak. At yun ay nakita at ng mga pagkakataon kung saan ay dumarating siya. Kagaya nga nung sa kahapon, talaga namang dinumog siya ng tao. Iniisip kasi nila, etong si Presidente Duterte at si Inday Sara, ito yung kanilang stumbling block. Ito ang balakid sa kanilang ambisyon na mampanatili sa kapangyarihan. Kaya kailangan siraan mo na. Alam po ninyo, yung pagpailang ng impeachment, kahit na hindi magtagumpay, paninira na. Sapagkat pag pinailang ka ng impeachment, ibig sabihin, ito ay hindi karapat-dapat na maging isang opisyal. Lalo pa, inilalarawan mo na nagnanakaw ka ng pera ng bayad, ginagastos mo sa hindi tamang paraan at nagpapayaman ka. Kung ano-anong mga paninira. O kaya itong kay Presidente Duterte, masyadong charismatic itong maman to eh. Kaya kita nyo, kung nandun lang kayo sa venue, talaga matatawa ka from start to finish, matatawa ka sa kanya. Kasi yung style niya. Pero may laman yung mga sinasabi niya. Nagpapatawa siya pero merong mga mensahe siya. Kaya sabi ko, ang tanong ngayon, sa tingin kaya ninyo o nila, yung naninira, tatagumpay o hindi? O baka sila ang masira? Sisira mga sarili nila. Pero alam niyo, huwag kayong magtataka. Habang sinasabi ko na walang batayan legal, delikado. Alam niyo ba kung bakit? Kasi yung piskal, kung hindi matapang at matatakot na mawalan siya sa pwesto o kaya naman gusto niya magsipsip, baka biglang parang kabayo. Hindi ba yung mga kabayo natatakpan yung mata? Yes. Kaya sabi ko, may legal blinders, baka pikit mata, ipailang kaso. Kaya baka makita ni Presidente Duterte sa sarili niya, pareho ng anak niya, na umaharap sa isang paglilitis. Yun, correct, attorney. Pero meron nga po tayong video, kung maisingit ko lang, patungkol sa pagdagsa. Maraming pumunta, mga pulis, meron pa mga bit-bit na doon po sa airport ng Davao, paparami dahil daw po sa impormasyon na nasa 7,000 ang binabalak na gamitin ng kapulisan para sa ating former president. Kung saan meron tayong may videos din tayo na kumakalat patungkol sa mga pulis na pagdagsa sa Davao City na naman, attorney. Yeah, ilabas mo nga yung mga video niyan, makita. Yes.
Ito kasi nangyari itong kaganapan kagabi lang. Kung di ako nagkakamali, bandang alas 10 ng gabi, if we have the footage habang piniprepare. Yun yung kumakalat po kasi na balita ngayon na isa daw to sa dahilan na magiging daan para mahuli daw po ang former president. Kaugnay po ito sa ICC. Yan po. Ano po, attorney? Ito. Ay, nako po. Talagang pinaghahandaan na nila, mga kababayan. Mga kababayan, ito nga mga kapulisan natin. Dapat ho, talagang wag ho sila basta-basta sumusunod sa mga amo nila. Kasi kung alam nyo, di ba ho, kung natatandaan nyo, itong mga kapulisan natin ay dinoble ho yung sahod ni Pangulong Duterte. Yan ho ang ginawa niya, mga kababayan noon. Kundi dahil sa mga to, ay hindi magiging doble yung mga sahod nila. So yung amo nila, dapat ho, mag-isip-isip ho sila, mga kababayan, itong mga kapulisan natin. Wag ho sila magpapauto. Dahil alam po natin na marami ho dyan na matitino. Hindi ho lahat yan, mga kababayan. So, sa ating mga kapulisan, sana mag-isip-isip ho kayo aming mga kapulisan sa gagawin yung hakbang. At ito nga po, at wag ho kayo susunod sa mga tolongges na amo nyo, mga kababayan. Kung alam nyo mali ho yan, at wag nyo susundin kung anong pinapagawa sa inyo. So manindigan ho kayo, mga kababayan. Itong mga kapulisan natin. Gumawa ho tayo ng tamang hakbang at hindi kakagulo ng ating bansa. Yan lang po, mga kababayan, sa ating mga kapulisan dyan. Sana nga magising kayo sa katotohanan, mga kababayan. Doon sa mga inuutos sa inyo, mag-isip-isip ho kayo, mga kababayan, ang mga kapulisan natin dyan. Apo? Yan, kikita mo nga naman, no? Ang dami-daming naka-shield pa. Ano yan, sa Davao Airport ba yan? Opo. Yan po, attorney. Alam po ninyo, kailangan siguro liwanagin natin. Sinasabi nila na may warrant of arrest ang inisyo ng ICC. Ang sabi ng gobyerno, mulat sa pool, kaya napupuri natin si Marcos Jr. dyan, walang jurisdiction. Tama ho siya doon. Talagang walang jurisdiction. Dahil unang-una, sabi nga ni Presidente Duterte, paano ka magkakaroon ng jurisdiction? Yung batas na lumika sa iyo, ICC, ay hindi naman na-publish sa Official Gazette. Kasi sa ating saligang batas at sa ating Kodigo Sibil, kailangan ng isang batas bago mo ipatupad, kailangan malaman ng tao kung bakit bawal ang isang bagay at makukulong ka pag nilabag mo. Hindi po lumabas yan sa pahayagan, hindi rin lumabas sa Official Gazette. Na requirement po yan. Kaya sinasabi ng ating Kodigo Sibil, walang batas na patutupad hanggat hindi na ilalathala sa Official Gazette. Bakit kanyo kailangan ilathala? Kasi yung tao, kailangan ipahayag mo yung mga kalakaran na maaari niyang labagin at maaari siyang makulong. Kasi otherwise, sasabihin niya, teka muna, hindi ko naman alam, wala naman kayong pinapayag na yan pala isang aktong kriminal na ako'y mananagot siya. Pwede niya akong gamitin na depensa yan. Kaya sinasabi ngayon ng ating batas, hindi. Pag yan ay inilathala na sa Official Gazette, ipinagpapalagay, the presumption is you have read it and you know the law and you know that when you commit the act prohibited by that law is a crime, mananagot ka. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi ko alam Ipinagpapalagay na alam mo yan pag nailathala. Kaya pag hindi mo inilathala, ayun, pwede mo sabihin na, teka muna, wala kayong inilathala, hindi namin alam yan. That's number one na walang jurisdiction, hindi nailabas. At nung ako yung Chief Presidential Legal Counsel,
Sinabi ko kay Presidente Duterte, ipagpalagay na po natin ako na nailatala. Kung tayo ay kakalas dyan, kung kakalas tayo, wala na silang jurisdiction. At kumalas nga ho tayo, di ba? So kung wala ka ng jurisdiction, ano pang kapangyarihan mo para imbestigahan o arestuhin o litisin ang Pangulong Duterte doon sa mga akusasyon mo? Wala, hindi ka na miyembro. Ang sabi naman po ng ng ICC, hindi, dati kang miyembro kahit na umalis ka sa ilalim ng aming ay kailangan pa rin mag-cooperate ang gobyerno ninyo. Pag yung akusasyon sa'yo ay nasimulan namin bago ka umaklas, bago ka nag-withdraw. Totoo yun ang batas nila. Pero ang problema nga, kung yun ang kanilang argumento, ang sagot natin doon, teka muna, hindi naman kayo nagsimula ng preliminary investigation bago umalis bilang miyembro. Nagsimula kayo, mahigit 1 taon na lumipas nung umalis bilang miyembro ang Pilipinas. O paano nyo ngayon sasabihin na meron pa rin ngayong jurisdiction? Madali sabi, walang jurisdiction kahit saan mo tingnan. Ang tanong ngayon, ang sabi ng gobyerno, kaya pinupulaan natin at pinupuna natin ang Solicitor General, pati na itong Secretary of Justice, sinasabi nila, wala tayong jurisdiction. Pero pag ang Interpol ay humingi sa atin ng assistance para arestuin ito, tayo tutulong kasi miyembro tayo ng organisasyon. Nako, kabalbalan ho yan. Maling interpretasyon na naman yan. Bakit kanyo? Ang International Police Organization ay inorganisa para lang yung mga miyembrong bansa magtulungan kung meron silang hinahanap na bilanggong tumakas o isang tao na may mandamento de aresto dun sa mga iba't ibang bansang miyembro. Kaya tutulungan lang, kumbaga yung organisasyon na yan, magbibigay lamang ng informasyon. Yung hinahanap yun nandito sa isang lugar. Pero hindi ang Interpol ang aaresto. Ang aaresto pa rin ng bilanggong hinahanap ng isang bansa ay yung gobyerno. Yung gobyerno, halimbawa ngayon, ang gobyerno ng Pilipinas, may Interpol. May Interpol, hindi ba? Kikiusap ngayon, nag-issue ng warrant of arrest ang ICC. O arestuin niya ito, Interpol. Hindi naman Interpol mag-aaresto. Yung paring gobyerno ng bansa ang magpapatupad. O ang tanong, pwede bang gawin ng mga pulis ng Pilipinas ang arestuin si Presidente Duterte na merong warrant of arrest ang ICC inisyo? Hindi po pwede. Bakit hindi po pwede? Kasi nga wala kang jurisdiction. Pag wala kang jurisdiction, hindi pwedeng ipatupad ng gobyerno ang isang arrest warrant na inisyo ng isang institusyon na hindi naman tayo miyembro. Pag may ginawa ang gobyerno, gaya ng sinasabi nila ngayon, na-arrestuin nila si Presidente Duterte dahil daw merong red notice, may warrant at yung Interpol daw ay pumasok na. Yan ay pagsalakay sa soberentiya, kasarilan ng bansa. Yan po ay illegal, yan ay unconstitutional at hindi maaaring gawin. Pag ginawa po ng gobyerno yan, at kung ang nag-utos niyan ay ang presidente ng bansa, yung presidente niyan ay pwedeng ipasa ilalim sa impeachment proceedings at tanggalin at pwede pang maghabla, kriminal. Hindi papayag ang sambay ng Pilipino sa illegal, unconstitutional na gagawin ng isang gobyerno. Yan, napakalinaw po ng inyong pagpapaliwanag, Attorney Sal. At malinaw din po sa ating mga taga-subaybay ang iyong pagpapaliwanag patungkol sa
sitwasyon po ng ating former president. So yan po mga kababayan, ayan po yung sinasabi ni Attorney Panelo na talagang walang jurisdiction itong ICC sa atin dahil nga kumalas na ho tayo. Yun po. At saka po pag ginawa ho ng gobyerno at inutos ng presidente natin na si Bongbong Marcos, ayan ho ay mangyayari sa kanya. Siya po ay mananagot mga kababayan. Dahil nga dito sa paglabag na to, paglabag sa batas, at pwede ho siya matanggal sa pwesto at magkaroon ho ng kaso. So ano masasabi niyo dito mga kababayan? Mag-like at comment lang po kayo sa ating YouTube channel. At siyempre po, huwag pong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po. God bless po. Ingat po kayo.